then the third one, okay, yung mga Pariseo. Itong mga Pariseo ito ay mga dalubhasa sa kautusan. Talagang sila yung strictly, they follow the rules, the regulation of their religion. Kaya yung dali naman ng mga tao, pansinin nyo rin gaano kakatat yung mga tao na lalaking bulag na pinagpala, na pinayayaan ng Diyos, maparusahan pa. Parang gusto nila tumitin ulit yung mata, bakit ka nakakita? Dapat forever bulag ka. Parang gano'n masakit ang kalooban nila na nakakita yung bulag. Kaya dinala nila doon sa Pariseo. Sa verse 13, ang sabi doon, dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Noon ay araw ng pamamahinga. Kaya nagkaroon ng malaking butas yung mga tao para dalhin sa mga Pariseo yung lalaking bulag. Kasi sa kanilang panahon, bawal ang paggawa kapag araw na pamamahinga. Kaya dito makikita natin ang daming pinrape ng ating Panginoong Hesus na mga batas, na mga kautusan, na hindi dapat ito, hindi dapat gano'n. Binrape ng Panginoon, gumawa siya sa araw na pamamahinga, siya ay nagpagaling. Verse 15, tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahira niya ng putik ang aking mga mata. Siguro nakakapagod na laging nagpapaliwanag, gano'n. Ang dami nagtatanong. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, pansinin niyo po, may iba-iba na naman silang kaisipan. Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga. Ano po yung ginawang butas? Hindi ipinapangilin ang araw ng pamamahinga. Yun po kasi yung itinatakde na katuruan sa lumang tipan. At yun yung dinala ng mga Pariseo. Okay? Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? Nagkaroon po sila ng mga pagkatalo. Hindi sila magkaisa ng palagay, ang sabi ng Biblia. Kaya anong ginawa nila? Tinanong nila uli ang dating bulag. Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Eh, sinabi ng bulag, siya ay isang propeta. Kasi sabi nila, sabi ng iba na, ako sa demonyo yan. Hindi yan galing sa Diyos. Eh, magpahanggan na yun po, marami ang hindi naniniwala na si Jesus ay sinugo ng Diyos. Hindi naniniwala ang anak ng Diyos. Hindi naniniwala ang ligtas ng sanlibutan. Di po ba? Yung iba naman naghaka-haka na ano. Hindi siya makagagawa ng mga ganong kababalaghan. Kaya hindi po sila nagkaisa ng kanilang mga puro-puro. So ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y dating bulag. Kaya pinatawag nila, pansinin niyo itong mga Hudyo na to. Lalo yung kanyang mga kapitbahay. Siyempre pag kapitbahay mo, alam mo istorya niya. Tama? O, nakita nyo, binanagri ka agad. Sinusubukan ko pala kayo eh. Alam niyo yung story ng kapitbahay. Di ba pag ipinanganak na ano? Kumari, nanganak kanina, abnormal. So wala pa lang doon sa pagsila. Pero nang ano, puro. Kaya alam mo bakit siya naging abnormal? Marahil ganito, marahil ganito. So, hindi nasiyahan doon yung mga tao, kaya dinala doon sa mga Pariseo. Ito namang mga Pariseo, nagkaroon din ng kanya-kanya mga hinala, hindi sila nagkaisa. Kaya tinanong na yung bulag, siya ay isang propeta, sagot niya. So, ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ay dating bulag, kaya ipintawag nila ang mga magulang ngayon. They admitted that the man was blind at all. They said Jesus must be a sinner because he healed on the Sabbath day. So tinanong sila, anak ba ninyo ito? Talaga bang siya ay ipinanganak na bulag? Kasi sino na lang ang matibay na magpapatotoo na yung lalaki ng yun ay bulag? Yung kanyang mga magulang. Kaya yun na po yung ipinatawag. Bakit nakakakita na siya ngayon? Matindi talaga yung mga Pariseo, di po ba?
Sumagot ang kanyang mga magulang, alam po namin siya ang aming anak at siya ay pinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo, siya ay may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ano po yung dahilan? Bakit kaya gano'n ang itinugon ng kanyang mga magulang? Ang sabi doon, because they were afraid na ano po, tanggalin sa sinagoga. Kasi sa kanilang panahon, yun lang yung pinaka-templo nila. Doon lang nag-gather, doon lang nag-aaral ng salita ng Diyos. Doon binabasa yung mga batas, yung mga kautusan. Hindi katulad sa ating panahon, sa isang kanto, may church, sa isang dulo, may church. Doon sa karating buhok, may church. Sabi nga, kahit sa loob ng isang buwan, marami kang churches na pwedeng ikutin. Sa kanilang panahon, masyadong less. Mga Pariseo lang yung nagro-rule. Kaya ang laki ng takot ng tao noon na itiwanan sa sinagoga. Tama po ba? Yun yung kanilang panahon. Okay? Kaya ang sabi doon, sumagot yung kanyang mga magulang. Alam po namin, siya ang aming anak at siya ay ipinanganak na bulag. At doon yung testimony ng parents. Ngunit hindi namin alam kung bakit siya nakakakita. Bakit daw po? Sa verse 22, sabi niya, sige, yung anak ko na lang ang tanongin niyo, total, may isip na yun, may sapat na yung kanyang edad. Ang dahilan, they were afraid. By what? By being thrown out of the synagogue. So dito ipinapakita lang po that fear is a crippling agent na nalulungpo ang bawat pananampalataya. Spiritually and sometimes physically affected tayo kapag pinasok na tayo ng takot. Yung takot ay isang bagay na nakapagpahina sa atin. It keeps us from experiencing the Word of God completely. Kapag laging takot yung nasa puso natin, madalas hindi natin nararanasan kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi, sinabi ng kanyang mga magulang ang bagay na iyon dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na iiwalag sa sinagoga ang sino mang maghahayag na si Jesus ang Mesiyas. Now, what is the real reason bakit ititiwalag ang isang tao sa sinagoga? Sa sinagoga. Kapag yung tao yun ay kinaringgan na ano po, na si Jesus ang Misaya. Ibig sabihin, kapag may nagdadala ng salita at patungkol sa Jesus na ito, rejected sa kanila. Kasi ang tingin nila kay Jesus, makasalanan. Nakikisalo na sa mga sinners. Tama? Kaya hindi nila kayang tanggapin. Pero ang sabi ng Biblia, walang sino man na nakapagpadilat ng isang bulag sabol sa kanyang kapanganakan, liban sa nagmula sa Diyos. Pero hindi nila kayang tanggapin yun. Sino ang talagang inaayawan nila? Bakit dinidikdik nila yung pamilyang ito? Ang talagang inaayawan nila ay ang Panginoong Jesus. Yun po yung malaking katotohanan na ipinapakita dito. Kaya ang sabi sa 23, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may sapat na gulang na, siya po ang tanongin ninyo. Kaya kahit yung kanyang mga magulang, takot na ano, itiwala sa sinagoga. Kasi ano po, nasasaklaw sila na ng maraming bagay na ipinagbabawal, maraming kautusan, maraming mga batas na ayaw na palabas ng mga Pariseo. Tama po ba? Sabi doon, ano yung sinabi ng mga Pariseo? Itong mga Pariseo ito, they are bounds of their religion. Yun kasi yung kanila, ipinagmamalaki, yun yung kanilang hinahawakan. Kaya hindi nila kayang tanggapin ang salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya nung tanongin ulit yung bulag, ang sabi na tuloy ng bulag, sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Anong ibig ninyong marinig ulit? Ibig din ba ninyong maging alagad niya? So
So siguro na-insulto yung mga Pariseo. Ano ba yung isang ipinakita ng bulag? Nung lalaking nakakita. Bakit na-insulto yung mga Pariseo? Sa verse 30 sabi, sumagot ang lalaki, iyan nga po ang katatakay. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayon pinadilat niya ang mga mata ko. So alam natin, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. So yung pag-abal ko, ano po yung makikita natin? Yung takot, isang malaking bagay na ginagawa ng diablo sa ating buhay ay yung tamnan tayo ng takot. Yan minsan may mga tao na pugpog ng mga takot na sinasabi, okay, dapat ang nag-church ganito at ganyan. Dapat ang mga babae mahaba lahat ang buhok, mahaba lahat ang damit. Dapat walang suot na alahas, dapat ganito. Kapag nag-break, tiwalang. Kapag hindi nag-offering, tiwalang. Yun yung ginagawa ng marami. So hindi po ganun. Dahil kapag tayo po ay pinasok ng maraming takot, ano po mangyayari sa ating buhay bilang mananampalataya? Magpupugpug din po tayo ng maraming suliranin sa ating buhay. At isang dahilan yun para tayo po ay magkaroon ng kalungkutan at magkaroon ng puwang ang kaaway upang patuloy tayo nakawan hanggang sa totally tayo po ay mawasan. Tama po ba? So the man's parents were blinded by fear. Sabi nito, what would happen if God's people and churches stop being fearful? Yan, dami may takot sa church, di ba? Minsan may proyektong gagawin. Sabihin ka agad ng anak ko, hindi natin kaya yan. Takot ka agad na minsan sa pinansyal, kulang ang pinansyal, kulang ang ganito, kulang ang ganyan. May proyektong gagawin, mag-evangelism. Naku, hindi na tayo ngayon kakagaling ng tao kasi marami nang nangangaral. Ang totoo po, marami tamad na sa loob ng church. Marami natatakot. Itingnan niyo po yung mga nasa kulto, ang lalakas ng loob. Lalo na yung nag-claim na sila ang Misaya, walang katakot-takot. Pero bakit ang mananampalataya? Laging natatakot. Sino po yung may takot? Bilang tao, normal yan na nararanasan natin minsan na magkaroon ng fear. Tama po ba? Ano yung nakikita natin sa kapaligiran, napabalitaan natin, napapanood natin, nagtutulot siya ng fear. Tama? Pero gagawin tayo nitong lumpo kapag ito yung ating pinapaghari. So kapag nag-start daw po tayo by being fearful, ang sabi doon, life would be changed. We would no longer feel rejection or persecution because of the message of Christ. Minsan kaya ayaw naman nating dalhin ng salita ng Diyos, takot tayo na usigin. Takot tayo na Kasi maliit ang tingin ng mga taga-sanlibutan sa nagdadala ng salita ng Diyos. Kapag si Jesus ang mensahe na dala mo, bibihira ang gustong makinig. Pero kapag ang dala mo ay yung istorya ng buhay ng iyong kapwa, all ears. Tama po ba? Kapag ang pagkikwentuhan ay buhay ng mga pinapanood ninyo sa teleserye, all ears. Pero kapag si Kristo na ang pag-uusapan, nire-reject. Pero sabi ni Pablo, hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita o ang ebanghelyo sapagkat ito lang po yung daan upang marami po ang maligtas. Amen po ba? Sino po ang hindi nahihiyang magdala ng salita ng Diyos?